Mga kaibigan, mga kababayan, ngayong araw po ng linggo, May 4 na po, 2025, meron po tayong pinaka-latest na weather update at sa lagay po ng ating panahon. Alamin natin yung mga lugar na posible pa rin makaranas ng pag-uulan dahil po dito sa low pressure area. Pero kung bago lang ho kayo sa ating channel, please huwag niyong kakalimutan muna na mag-like and subscribe. Maraming salamat po. So mga kaibigan, patuloy ho nating minomonitor ito pong low pressure area na ngayon po may layo pong 235 kilometers. Dito po sa may bandang silangan po ng Dipolog City, Zamboanga del Norte. Kumikilos po ang direksyon nito mga kaibigan dito po sa may area ng Palawan at mababa pa rin or low chance pa rin siya na maging isang ganap na bagyo sa loob po ng 24 hours. So napansin naman natin kahapon mga kaibigan, talagang nagdulot po ng malawakang pag-uulan, may kasamang pagbaha dito po sa area ng Visayas, kasama po ang area ng Mindanao, Calabarzon, Mimaropa at Bicol Region. Posible ngayong araw din po yung mga lugar na aking binanggit ay patuloy pa rin po makaranas ng malawakang pag-uulan, especially sa hapon at sa gabi. Dahil ho yan sa low pressure area kaibigan at hindi po dahil sa bagyo. So marami nagtatanong ano naman ang lagay dito po sa Metro Manila. Sa ilang bahagi naman ng Metro Manila mga kaibigan, especially po sa Luzon, ay posible tayo makaranas naman ng mga pag-uulan sa hapon at sa gabi, hindi ho dahil sa low pressure area o bagyo, kundi dahil po yan sa mga localized thunderstorm. So marami kasi mga kababayan natin na nagsasabi, buti pa sa area po ng Mindanao at Visayas area ay patuloy po nakakaranas sa pag-uulan. So binabaha nga po yung lugar doon, tapos tayo naman gusto natin dito sa Metro Manila makaranas ng pag-uulan. Kaibigan, linawin ko lamang sa inyo, once na makaranas po ng malawakan na tuloy-tuloy na pag-uulan, ang Metro Manila, ilang bahagi ng Luzon, ay babahain ugad yan, At kapag kabinaha, napakatagal humupa yung baha dyan sa Metro Manila. Minsan inaabot pa po yan ng kulang-kulang isang buwan. Sa probinsya naman, kapag bumaha mga kaibigan, mabilis lang humuhupa dahil maraming mga puno. Sana po clear sa atin yan at huwag nating asamin na magkaroon ng malakas na pag-ulan lalo na sa Metro Manila. Balikan natin yan. Meron pa rin tayong forecast weather condition. So makinig ho kayo. Ito po mga lugar na ito, apektado po ng low pressure area at ng easterlies. Dito po sa area pa rin ng Visayas, kasama Mindanao, Mimaropa, Bicol Region, Batangas at Quezon, asahan pa rin natin dyan ng cloudy skies with scattered rains and thunderstorm. May take note po dahil po yan sa low pressure area, hindi sa bagyo. So mag-ingat po tayo sa posibleng pagbabaha sa banta po ng malakas na pag-ulan at landslide naman sa mga landslide prone area. Samantalang sa area po ng Metro Manila, at ilang bahagi ho ng Luzon mga kaibigan, makakaranas din tayo ng mga maulap na kalangitan sa hapon. May mahina na tsansa hanggang sa malalakas sa pag-ulan pagdating po sa gabi dahil yan sa easterlies at mga localized thunderstorm. Pero asahan nyo ho sa umaga hanggang sa tanghali maalinsangan, mainit ang panahon, kagaya pa rin kahapon dahil alam nyo nasa summer season pa rin naman tayo, pero malapit na po magtapos at malapit na pumasok ang taga-ulan o rainy season po mga kaibigan. Kung titignan nyo po, wala naman tayong minomonitor ngayon na active na bagyo sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. And ayun na rin po sa ating update ito pong low pressure area na ito ay wala pong tsansa o maliit yung tsansa within the next 24 hours na maging isang ganap na bagyo. Kung ito man ay patuloy na lumakas kaibigan, lalabas na ito ng PAR at mawawalan ng direktang epekto sa ating bansang Pilipinas. Meron pa rin tayong isang low pressure area na minomonitor. Nasa labas naman ito ng Philippine Area of Responsibility. Ngayon, sinasabi ng ating mga kababayan, low pressure area daw pero parang bagyo kung magpaulan sa sobrang lakas. Bukod po kasi sa low pressure area mga kaibigan, kaakibat din yan yung mga localized thunderstorm tuwing hapon ho talaga yan, talaga nagpapaulan. Hindi po kagaya ng bagyo yung mga bagyo na may signal number 1, number 2 hanggang number 3, may kasamang malalakas ho na hangin. Kapag low pressure area, mahina lang yung bugso ng hangin yan mga kaibigan, talagang hindi yan kagaya ng bagyo, so wag na nating asamin. Ayon na rin po sa pagtatala ng Pag-asa mga kaibigan, ngayon buwan po ng Mayo posible pong isa
hanggang 2 bagyo ang pumasok po sa ating Philippine Area of Responsibility, no? At ang unang bagyo naman na posibleng mabuo sa ating bansa ay tatawagin hong bagyong Auring, no? So maging handa pa rin tayo sa mga posibilidad. Lalo na ngayon mga kaibigan, hindi tayo masyado naghahanda at nakita nyo naman sa area po ng Metro Manila dahil nga sobrang tag-init ngayon, election pa, yung mga basura nakakalat once na bumugso or bumuhos po ang malakas o malawakang pag-uulan sa Metro Manila, no? Wag naman sana ay mabilis po magkakaroon ng pagbabaha. So ngayon pa lamang panatilihin ho natin sa mga lugar natin yung malinis po na kapaligiran. Once po kasi magkaroon ng pag-uulan, no, sa hapon dulot po ng localized thunderstorm tulad na aking sinabi ay nakahanda ho tayo at hindi tayo babahain ng biglaan. So ngayon yan lang muna ang update natin, and please makikiusap po ako ng isang like at subscribe and pakishare na rin po sa ating mga kababayan para alam po nila ang update ng panahon. Maraming salamat po.